May halong excitement at kabay nararamdaman ko ngayon kasi matagal-tagal na din yung huling beses nag-record ako outdoor. Medyo hindi pa kasi ako ganun talaga komportable magsalita sa harapan ng cam. Lalo pa ngayon kung alam ko may mga taong nakatingin sa akin. Masanay ako nang ako lang mag-isa. Kaso mas manghihinayang yata ako kapag hindi ako lumabas ngayon. Kasi masyadong perfect yung panahon. Sakto yung lamig, sakto lang din yung init. Talagang parang goods panggala talaga. Sa katulad kong bihira lumabas, syempre sinusulit ko talaga kapag ganito ganda yung panahon. Lalo na, naisip ako pa na gumawa na lang ng art outdoor. Kamusta? Ako nga pala si Kel Martin na nandito ngayon sa South Korea bilang isang OFW. Noong nakaraang video, gumawa ako ng artwork gamit ang gouache. Ngayon naman, naisip akong gumawa ng artwork gamit ang watercolor. Medyo maliliit lang kasi yung watercolor pad ko, kaya naisipan ko na dali na tong tatlo. At bawat watercolor pad may pagkakaiba-iba ng kapal. Kagaya na itong Fabriano, isang 250G. Ito naman, nasa 200G. Mas minipis siya ng konti. Pero yung pinaka-paborito kong watercolor pad, itong Aquarel kasi 300G to. Sabi ng mga professional artists na ito nga daw yung perfect na sukat para sa watercolor. At speaking of watercolor, ito lang yung watercolor na meron ako sa ngayon. Di ako sigurado kung mapopronounce ko ng tama, basta Daler-Rowney yata to. Na last year ko pa binili para pang practice nga. At speaking of practice, meron akong mga artwork na nagawa na rin. Pero syempre, yan, mga tamang trip-trip lang, practice lang ng kung ano-ano. Sinubukan ko rin gumawa ng mga portrait. Basta nakadepende lang sa mood talaga kung ano yung nasa isip ko ng mga panahon na yan. Pero ito yung masasabi kong pinaka-decenteng artwork na nagawa ko gamit yung watercolor. Medyo hindi ko pa talaga naiintindihan yung kung paano ginagamit yung watercolor niyan. Base lang to sa instinct or sa mga nakikita ko. Kaya yung iba dyan, karamihan, mga galing sa Pinterest. O kaya, ayan, may mga drawing muna ako, dinadrawing ako muna. Di ko din kasi alam kung anong approach yung gagawin ko. Kung may lining ba or yung wala. Basta ang malaga lang sa akin kapag nagpa-practice ako, yung maintindihan ko lang kung paano yung flow, yung dami ng tubig, or kung tama ba yung ginagawa ko o hindi. Tsaka kung ano yung itsura niya kapag natuyo na, tsaka kapag basa pa, kung ganun pa rin ba yung texture o yung tingkad ng kulay. Basta something talagang study lang. Marami talaga ako mga artwork na nagawa. Kasi yung iba talaga hindi ko na masyado pinapost sa mga social media ko. Kasi mas trip ko lang talagang tahimik na nag-aaral. Tapos pag medyo nakukuha ko na, doon ko na siya paunti-unti ina-upload. Tulad nitong koi fish, yan. Medyo naganda na ako rito kaya in-upload ko na rin talaga. Huwag mo nga lang talaga kayo kukumpara sa mga professional watercolor na artist. Siyempre, sobrang layo ko pa talaga. Alam ko rin naman sa sarili ko yun. Gusto ko lang nakikita ko lang kahit paano yung mga artwork ko. Pero kung ikukumpara ko yung transportation sa South Korea at Pilipinas, sobrang layo talaga yung diferensya. Ayoko naman siraan syempre yung bansa natin. Pero wala eh. Alam naman din natin yung katotohanan na hindi pa ganun ka smooth sailing yung transportation sa atin sa Pilipinas. But anyway, basta inabot ako ng 20 minutes na biyahe mula sa location ko papuntang Nampo Station. Naisipan ko kasing dumaan muna ng mall bago dun sa park na gusto ko talagang puntahan. Pero ewan ko lang kung ako lang ba. Parang mas trip ko yung naglalakad-lakad ng may natural sunlight. Pag sa loob kasi ng mall, parang nakakaumay din minsan eh. Or nauumay lang ako kasi hindi ko kayang bilhin yung mga presyo sa loob ng mall. So, yun na nga, nung nilibot ko na yung loob ng mall, lumabas na lang ako para mas makita ng marami pang stores, mas marami pang tao at chicks, syempre. Tingin-tingin lang naman tayo. Pero syempre yung kalikasan talaga yung titingnan ko, tsaka yung mismo ambience ng South Korea. Tsaka nga pala yung mga affordable na street foods. Di ko lang kasi na-record eh. Mas in-enjoy ko lang talaga kumain. Anyway, malapit lang din pala dito yung Yongdusan Park. Yan, dito talaga yung pinaka main na pupuntahan ko. Kasi nandito yung pinakasikat na Busan Tower nila. Sana may ganito rin sa atin sa Pinas, no? Yung mga magagandang templo. Kaso wala eh. Pero yung pinaka nakapagpakilig sa akin dito, itong napakagandang animation na to. 5D, 4D, 6D. O basta kung anong klaseng animation man to, nakakatawa talaga panoorin. Bagong attraction lang yata nito kasi parang last year wala namang ganito. Or di ko lang napapansin. Pero nasa bungad pala ako ng mismong park. Ito na agad yung bubungad sa'yo tsaka yung mga ibang maliliit na statue nila na minsan naisip ko na i-drawing ko din kaso masyadong madetalye tsaka walang
upuan na malapit. Yun yung pinakamalaking problema eh. Pero nung nakakita naman ako na medyo maganda-gandang spot tsaka location at may maayos na upuan, sakto rin naman dito sa magandang templo na to. Kaya hindi ko na rin pinalampas na i-drawing. Yan yung ginawa kong unang subject. Tapos itong si Admiral Yusun Shin para sa pangalawang subject ko. Yusun Shin, yung nasa ML. Medyo pahirapan i-drawing kasi nakatayo lang talaga ako niyan. Walang kasing upuan na malapit-lapit. At dun sa mismong higher ground naman, ito na yung full view na makikita mo. Di na ako makit ng Busan Tower niyan kasi bukod sa nakakit na ako doon 2 years ago, mas trip ko lang talaga maglakad-lakad tsaka mag-drawing lang. Wala na akong makitang matinong subject niyan, yung medyo komportable ako, yung makakaupo ako ng maayos. Kaya naisipan ko lumabas na lang at maglakad-lakad. Sa kalsada nga pala nakita ko ng mga street artists, kagaya nitong mga caricature yata to. Siyempre, dahil mayabang ako, talagang magdo-drawing ako sa tabi nila. Hindi naman sa literal sa tabi. Medyo malapit lang sa kanila. Pero naisip kong drawing itong kalsadang to kasi napakaganda ng tama ng ilaw. Medyo nahiya ako magdala ng maraming art material sa labas ng bahay. Kaya naisipan ko na dito na lang sa kwarto ko na lang kukulayan yung mga drawing na ginawa ko. Inayos ko muna yung lining kasi medyo manipis pa rin pagkakadrawing ko. Tapos diretso watercolor na. Di naman sa hinulaan, pero instinct na lang pinagana kumbaga. Kung ano na lang yung nakita ko sa personal, kung ano yung kulay niya nun, sa palagay ko kung yun man yung tama o hindi, yun na lang din na-apply ko. Kung sa palagay mo hindi maganda yung pagkakakulay ko, huwag kang mag-alala, pares tayo na nararamdaman. Di rin ako na-satisfy, di ako nagagandahan din. Pero wala kailangan gawin Kailangan ko rin matapos. Masabing tapos man lang, masabing makulayan. Pero syempre, kahit pa paano, ginalingan ko pa rin naman. Medyo kulang, pero kahit pa paano. Anyway, sinundan ko na rin agad na ito yung pangalawang artwork ko. Yung si Admiral Yusun Shin. Nilinis ko muna ulit para back to zero. Dito, medyo nag-experiment ako ng konti. Sinubukan ko yung technique na wet on wet. Yung tipong medyo lamang yung tubig. Pero kinakapa ko rin kahit pa paano Inisip ko kasi ano naman itsura nito kapag natuyo na. Kung same kulay pa rin ba? Kung kakapit man ba yung glazing na ginagawa ko? Pero yun, gaya ng unang artwork, syempre, not so good, not so satisfying. Pero at least natatry ko lang talaga yung sarili ko. Nacha-challenge ko lang din sarili ko na gagalingan ko talaga pala dapat. Gagalingan ko talaga sa mga susunod na artwork pa. Masaya lang na nagkakamali rin talaga muna ako. At doon sa pangatlong artwork, same approach pa rin. Hindi, medyo mix na ng konti. May pagka wet on dry at wet on wet. Yung medyo urban sketches na yata yung tawag nila rito Ito gusto ko talagang gawin to kaya naisipan ko rin mag-drawing ng mga city landscape. Nga lang hindi ko makuha yung kung ano yung nasa imagine ko kung paano ko siya nakita ng personal Hindi ko matansya Hindi ko pa ma-recognize. Basta hindi ko talaga magets. Pero tatry ko pa rin naman kahit pa paano. At ito na nga pala yung full artwork ko. Pero syempre hindi pa tapos. Di ako papayag na ganito na yung watercolor na vlog ko, di ba? Kailangan na siguro gamitan ng dahas. Joke lang. Medyo seseryosohin ko na ng konti. Kaya naisipan ko muna manood ng mga YouTube tutorials about sa paggamit ng watercolor. Piniweras ako na sa maiging sarili ko. Pinagsabay ko na gawin yung pagtambay ko sa Pinterest tsaka panonood ng mga YouTube tutorials. Yung sa kaliwa, mga time-lapse tsaka mga images na pwede kong magamit or kung paano ko maobserbahan. Tapos itong sa kanan naman, yung mga talagang actual na tutorial na talaga. Ganito palagi ginagawa ko kapag may mga bagong art materials ako na sinusubukan. Talagang pagtambay sa Pinterest tsaka YouTube tutorials, yung mga real-time kumbaga. Halos paulit-ulit lang din naman mga sinasabi ng mga artist, especially mga specialized sa watercolor na pag na-master mo nga daw yung pag-control sa tubig or yung sa amount na tubig na kailangan, madali mo daw ma-master din yung mismong watercolor. So, sinubukan ko at pinilit ko gayahin kung ano yung mga sinasabi nila, especially yung mga values tsaka yung amount na tubig na kailangan. Kaya gumawa muna ako ng light tone hanggang dark tone na transition.
Tas nung medyo nagets ko na, medyo nakakapa ko na, saka ako na gumawa ng image. Eto, wala na tong sketch. Kumbaga, rekta na. Kasi inisip ko, ganun pala. Pwede mo palang parang kagaya lang din pala ito ng alcohol markers. Pwede mo siyang subukan sa light hanggang sa dark. Pero syempre, kailangan ko rin muna maintindihan yung amount talaga ng tubig kasi nandun yung yung tabang or tingkad. Tsaka inisip ko dapat ano ba itsura nito kapag natuyo, kung same pa rin ba. Sinubukan ko rin gumawa ng mga realism artwork kagaya nga nitong itlog. Nakakatawa kasi kahit papaano mas maganda na yung nagagawa ko, mas maganda na yung output kumbaga. Pero ewan ko na lang pag natuyo na. Pero sa palagay ko, medyo nagets ko na eh. Ngayon, ito na yung totoong laban. Kailangan ko na gumawa ng watercolor na artwork. At syempre, kailangan ko medyo malupit-lupit yung may pe-present ko dito sa art vlog ko na to. Kaya naisipan ko na i-redraw or ulitin yung artwork na ginawa ko, si Admiral Liu Sunshin. Pero this time, yung nasa ML version naman. Sa totoo lang, wala naman talaga sa plano to. Na si Admiral Liu Sunshin na nasa Mobile Legends yung idodrawing ko. Pero wala naisip ko lang na siguro parang masarap din pang-practice yung masyadong makulay or makulay na artwork. Kaya siguro yun na lang din naisipan ko. Baka din kasi na kapag pinilit ko pa yung original picture dun or yung mismong statwa na nakita ko dun sa park, baka mas mahirapan din ako na matapos tong artwork na to. Kaya naisipan ko na talaga na medyo gawing makulay na lang tong si Admiral Liu Sunshin. Sobrang dami na nangyari. Ang haba ng putol ng video na to. Sinimulan ko to i-record nung bandang April 2025 at ngayon ay December 2025 na. Patapos ng taon na to at ngayon ko lang siya maduduktungan. At kung mapapansin mo, meron na rin akong tattoo sa leg kasi nakauwi na ako ng Pilipinas niyan para mag-vacation. Nakalipat na rin ako ng bahay niyan kung saan nakabukod na ako, may sarili na akong kusina at CR. At basta, asing solo na ako dito. Marami na akong art commissions na tinanggap, especially sa charcoal at watercolor. Oh, pati watercolor. Medyo nilakasan ko ng loob ko na gumawa ng artwork na especially portrait gamit ang watercolor. Hindi ko muna i-detalye kung ano yung mga kaganapan na itong mga nakarambuan kung bakit ako biglang naging inconsistent na naman. Pero masasabi ko naman na naging consistent pa rin ako sa paggawa ng art. Or pwede ko rin sabihin na mas nalibang na lang ako sa paggawa ng short form content at medyo napabayaan ko tong YouTube channel ko. Pero sige, babalik ako dito. Mas trip ko talagang maging YouTuber kaysa maging TikTokerist. Basta. Pero just in case na gusto mo akong suportahan sa short form content ko, ina-upload ko rin naman siya sa YouTube Shorts. Pero kung short form, sa TikTok lang din ako madalas. Pwede mo din akong i-follow kung trip mo lang. Anyways, as you can see, wala akong maisip na subject talaga para sa watercolor na vlog ko na to. So, napag-isipan ko na portrait ko na lang din gagawin ko. Total, wala namang ibang magpipainting na mukha ko, kundi ako lang din malamang. Ito lang din yung naisipan ko na gawin ding thumbnail. Kung ano yung madalas kong ginagawa kong post every vlog ko, yun na lang din yung gagawin ko. At lahat din ng mga natutunan ko along the way sa pagwa-watercolor, kumbaga ito na yung pinaka 100% na full potential ko sa ngayon. Kasi ito na yung pinaka latest artwork ko. Or pwede din hindi, baka kasi makapag-upload din pa ako sa mga short form content ko after ko ma-upload to. Basta, kumbaga, dito ko na ibubuhos lahat ng natutunan ko. Gaya nga din sabi ng mga ibang professional na watercolorist. Tsaka sa Google, mag-google naman din na isa nga daw yung watercolor sa pinakamahirap na art medium na matutunan at aralin. Kaya din yung mga art commissions na tinanggap ko na watercolor, napakadami kong nasayang na papel tsaka talagang sobrang daming error. Pero lahat yun tinanggap ko kasi wala parang gusto ko lang talaga ng mga challenge tsaka gusto ko lang din agad matuto. Total, din naman naningil ng malaki, sila na bahala kung ano yung bibigay nila or kung magkano. Basta ang akin lang talaga, mabatak lang ako dito sa pagwa-watercolor. At so far, nabanggit ko sa alcohol markers vlog ko na kung pipili man ako ng art mediums na gugustuhin kong gamitin, baka yun na yung alcohol markers. Pero parang nagbago yata yung isip ko. Parang mas enjoy gamitin yung watercolor. Hindi ko alam bakit, pero mas nag-enjoy talaga ako. Sa wakas, after 8 months, natapos ko na rin tong video na to at natapos ko na rin yung watercolor painting.
Sana masundan ko na agad to ng panibagong upload. Basta, di ko na patatagalin. Here's the result.